Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping ano ang habol ng biktima sa illegal recruiter kapag siya ay napahamak? Dito sa Hukumang Pantahanan! Salamat, Jonas, sa paghatid mo sa akin dito sa airport, ha? Naabala pa tuloy kita. Ano ka ba? Wala yun. Maureen, mamimiss kita. Ako rin naman eh. Mamimiss din kita ng sobra. 2 taon din ako mawawala eh. Ay, nga pala. Pagkatapos nito, saan ka na? Saan ang destinasyon mo? Saan ka ba madidestino? Sa Sulu ako madidestino, alam mo na. Sasabak na naman ako sa giyera. Maureen, ipagdasal mo ako na sana masurvive ko yun, ha? Makakaasa ka. Pero sa totoo lang, sobra ako nag-aalala ngayon. Kasi delikado na naman yung pupuntahan mo. Pero alam ko naman, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ikaw rin, mag-iingat ka. Malayo din ang Kuwait. Basta ipangako mo rin sa akin na mag-iingat ka rin dun sa Sulu. Oo naman. Palagi naman ako mag-iingat habang nasa duty ako. Pero ako, kinakabahan ako para sa'yo. Paano kung mapunta ka sa malupit na amo? Marami ako napapanood sa TV. Kung hindi sila sinasaktan, minumulestya naman sila ng mga amo nila. Ano ka ba? Hindi mangyayari yun sa akin. Kaya kong sarili ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Ay, naku, 12:00 na pala. 30 minutes na lang, flight ko na. O paano? Aalis na ako. Teka, sandali. Bakit? Pagkatapos ng kontrata mo, magpakasal na tayong dalawa. Oo naman. Sige, pag-uwi ko, pagpaplanuhan na natin agad ang kasal. Basta ipangako mo lang sa akin, Jonas, ha? Hihintayin mo ko ang pagbabalik ko. Oo naman. Hihintayin kita. Pangako yan. Hello, anak. Ma? Gusto ka na dyan sa Kuwait? Ay, may malaki akong problema eh. Ha? Mukhang nabiktima po ako ng illegal recruiter. Ano? Paano ngayon yan? Uuwi ka na? Opo. Kailangan ko nang umuwi sa lalong madaling panahon. Teka, asan ka ba ngayon? Nandito po ako sa isang kalye dito sa syudad. May street lights naman sa paligid kaya maliwanag. Pero walang tao sa paligid eh. Hindi ko po alam kung saan ako magpapalipas ng gabi. Ganito na lang ang gawin mo. Hindi ba may pera ka naman dyan? Opo. Nandito sa bag na hawak ko. Kasama ng passport ng ilang IDs ko. O kung ako sa iyo, maghanap ka ng motel o hotel na pwede ka mag-stay hanggang umaga. Tapos, pag sikat ng araw, agad ka pumunta sa Embahada ng Pilipinas dyan sa Kuwait. Sige po. Yun po ang gagawin ko, Ma. Ay! Ay! Yung bag ko! Ay! Ibalik mo sa akin yan! Please give me back my bag! My passport and other documents are in there! Ay! Please! Please give me back my bag!
balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Gilda, buti na lang nakilala kita. Kung hindi, baka tuluyan na ako napariwara dito sa Kuwait. Maraming salamat ha. Utang ko sa iyong buhay ko. Wala yun, Maureen. Masaya ako na makatulong sa mga kababayang tulad mo. Ay, oo nga pala. Paano ka nga pala makakakuha ng bagong passport? Yun na nga ang inaalala ko ngayon eh. Kasi lahat ng mga documents ko naroon sa bag na kinuha sa akin. Pumunta naman ako dun sa embassy. Ang sabi sa akin, marami pa raw akong pagdaraanan bago ako ma-issuehan ng bago. Kaya, matagal-tagal pa ako mag-i-stay dito sa Kuwait. Gilda, gusto kong maghanap ng trabaho dito habang nandito ako. Uy, huwag kang mag-alala. Meron akong alam na pwede mong mapasukan. Yung amo ko kasi, may kamag-anak na naghanap ng kasambahay. O di, sasabihin ko na ikaw ang re-recommenda ko. Ay, talaga? Naku, salamat. Ay, siya nga pala. Ilang taon ka na ba dito sa Kuwait? Ay, 2 taon na rin ako dito. Kaya pala kabisado mo ng buong lugar. May bala ka pa bang umuwi ng Pilipinas? Tinatanong pa ba yan? Oo naman. Uuwi pa rin ako ng Pilipinas. Mababait bang amo mo? Hindi. Ay, Minsan kasi may pagkakataon na nasisigawan ako ng mga amo kong Kuwaiti. ganun? Pero hindi naman nila ako sinasaktan. At saka maayos naman sila magpasweldo. Uy, nga pala, Gilda. Pag may time ka, favor naman, no? Ano yun? Pakituruan mo naman ako ng kaunting Arabic. Bihira lang kasing magsalita ng English yung mga taga dito eh. Tapos yung iba naman nakakapagsalita nga ng English, hindi naman maintindihan ng accent. Oo nga. Oo, walang problema dun. Tuturuan kita ng basic Arabic. Pero meron akong kakilala kababayan na nagtuturo ng Arab sa mga Pilipino dito sa Kuwait. Oh? Oo, Jojo pangalan niya. Talaga? Taga sa Buanga. Saan ko siya makikita? Ay, dun siya nakatira sa malapit sa Hasalama. Ang rate niya ay 5 dinar para sa 3 oras na Arabic lesson. 5 dinar? Mahal naman. Uy, anong mahal? Mura na kaya yun. Ay, speaking of ayun, si Jojo. Teka lang, Maureen ha, tatawagin ko. Jojo! Jojo! Hilda! Oy, alika, meron akong papakilala sa'yo. Ha? Kaya kita tinawag. Siya yung friend kong si Maureen. Siya Hi. si Jojo. Magandang hapon, Jojo. Magandang hapon din. Taga saan ka? Taga Bohol ako. Bohol. Oo. Ako naman taga Zamboanga City. Oo nga, nasabi sa akin ni Gilda. Ay, oo nga pala. Kasi sabi lang sa akin ni Maureen dito sa Kuwait, gusto sana niyang matuto ng konting Arabic. Ay, magpapaturo sana siya sa iyo. Nasabi ko na sa kanya yung rate mo. Pumayag naman. Wala bang discount? Naku, mura na yon, kababayan. Sige na, Jojo. Ano? Pero kung wala talaga, sige, payag na ako. Sige, deal. Anyway, anong trabaho mo rito? Domestic helper din siya, tulad ko. Naku, Maureen. Good luck sa mga amo mo. Ikaw? Tindero sa isang kebab stall. Oh? Kung ganun, kasama ba sa tutorial package mo yung pagsiserve mo sa akin ng kebab? Okay, pero isang order lang. Alam mo naman yung amo ko, daig ang accountant. Kapag nag-audit ng kinikita ko doon sa stall. Okay, fine. So, kailan tayo magsisimula? Hi! Hello! Kumusta ka na, Maureen? Eto, ayos naman ako dito sa Kuwait. Mag-iisang buwan na ako nagtatrabaho bilang kasambahay sa among nakilala ng kaibigan ko dito. Ayos ba ang amo mo? Medyo. Anong medyo? Nung una, akala ko magiging maayos ang lahat. Kasi ang ganda ng pakita sa akin ng mga amo ko. Pero matapos ng isang buwan, ayun. Unti-unti na silang nagbago. Naging mahigpit na sila sa akin. Sinasaktan ka ba nila? Minsan, kinukurot nila ako. Pero hindi pa naman umaabot sa sobrang pananakit. Yan ang habang sinasabi ko eh. Gagang pa ako. Huwag kang mangamba sa akin. Pinagbubutihan ko ng trabaho ko para wala silang rason para saktan ako. Jonas,
Pasensya na kung medyo natagalan ako bago nakapag-Zoom, ha? Naiintindihan ko naman kung busy ka dyan sa work mo. Salamat. Basta, hintayin mo ako. Dahil babalik din ako dyan. Para makasama ka ulit. Ay, Sir Farouk? Oh. What are you doing here? Who is he? Why are you here in my room? Ahmed, Oh. she's the one I'm telling you. Oh. Ay, She's really, really beautiful. sir? Wait. Ano ba? Come here. Wait, Oh. itiwan niyo nga ako. Quiet. Itiwan niyo Or ako. else we kill you now. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Please. Bitiwan niyo nga ako. Parang awaan niyo na. Aray ko. Nasasaktan na ako. Anong gagawin niyo sa akin? Please, don't do this to me, Farouk. Please, You're mine, please. and no one will take you away from me. Please. Ooh, you smell good. Oh, I my love it. Please, Wait, Sir I Farouk. will undress first. Ahmed, join me. Sir Sure, Farouk, brother. don't. Sure. You bet we will. Ahmed, because it's your birthday today, you'll go first. Here's my gift for you. No. Do anything you want. No. Thank you, brother. Please, don't. Wag. I won't do that because you are mine. Huh? You smell good. No. And you have smooth. Please I don't. love it. Wag. I will... Wag. No. Just enjoy this night. Hey, yes. You're so very beautiful. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Diyos ko. Paano ako makakatakas? Ang lakas ng hangin. Kung dito ako dadaan sa bintana, baka mahulog ako. Kaso kung hindi naman ako tatakas ngayon, siguradong pagmamalupitan at gagahasain na naman ako ng amo ko. Bahala na. Dito na ako sa bintana dadaan. Tatalo na lang ako. Di naman siguro ako mamamatay dito kasi second floor lang to. Diyos ko, bahala na kayo sa akin. Mga paa ko. Ang sakit. Nabalian yata ako. Paano ako makakalakad? Sinong pwedeng tumulong sa akin dito? Ayun, may paparating na kotse. May kotse. Ayun, help! 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 Help me! What happened? Help me! Are you okay? I'm not okay. Please help me. Please, bring me to the nearest hospital, please. Okay. Mabuti naman nakatakas ka sa amo mo. Pero hindi ko akalain na pagmamalupitan at gagahasain ka ng mga yun. Sorry ha, kung ako pa yung nagdala sa'yo sa kapahamakan. Wala kang kasalanan, Gilda. Isa nga pala, humingi na ako ng tulong sa embahada natin at magpapadala sila ng representative dito sa ospital para kausapin at alamin ang kalagayan mo. At nasabi na rin nila sa akin na matutulungan ka na nilang makauwi ng Pilipinas. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Ayoko na rito sa Kuwait. Sige, naintindihan ka namin. Siya nga pala,
Pagbalik mo ng Pilipinas, sampahan mo ng kaso yung illegal recruiter mo, ha? Oo, yun talaga ang una kong gagawin pag uwi ko. Pangako, Jojo, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ng hustisya. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping ano ang habol ng biktima sa illegal recruiter kapag siya'y napahamak. May mabigat pong kasong maisasampa si Maureen laban sa recruiter na nagpaalis sa kanya, gayong wala naman pala talaga itong mapapasukan sa Kuwait. Sa ilalim po ng Republic Act 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, ang pangangala po ng manggagawa for employment abroad. And thereafter, pagkabigong mabigyan ito ng trabaho, ay isang uri ng illegal recruitment. Ito po ay may parusang pagkakulong mula 12 years and 1 day hanggang 20 years at multa mula 1 million pesos hanggang 2 million pesos. Kaya naman dahil po sa nangyari kay Maureen, maari siyang magsampa ng kasong illegal recruitment laban sa kumpanyang nagpaalis sa kanya. Samantala, maliban pa po sa kasong illegal recruitment, maaring applicable rin ang kasong estafa sa ilalim ng Article 315, Paragraph 2A ng Revised Penal Code. Ang estafa po ay nag-a-apply kung mayroong panluloko na ginawa ang may sala at ang panlulokong ito ay ginawa bago o kasabay ng pagkuha ng pera at ang biktima ay umasa sa panlilinlang para piliing ibigay ang pera sa may sala. At dahil dito, nagdulot ito ng pinsala sa biktima. May parusa din po itong kulong at multa. Maaari pong umabot hanggang reklusyon perpetua, katumbas ay hanggang 40 years na pagkakulong at multang milyong-milyon ang halaga. Depende po sa amount ng pera na nakuha sa biktima. Ang mga elemento po ng mga krimen ay malinaw sa kwento ni Maureen. Kailangan lang ma-establish na Maureen na siya ay inirecruit, nagbayad siya ng pera dahil sa pangakong makakapagtrabaho abroad, at dapat din ay malinaw niyang ma-establish ang identity ng nag-recruit sa kanya. Dagdag pong kaalaman tungkol sa illegal recruitment. Mas mataas po ang parusa kung ang illegal recruitment ay ginawa laban sa 3 o higit pa. Ibig pong sabihin, 3 o mas marami pang biktima dahil ito po ay tinuturing na economic sabotage. Kapag napatunayan, may parusa itong life imprisonment at multa mula 2 million pesos hanggang 5 million pesos. Samantala, may mga palatandaan po na illegal recruiter ang katransaksyon ninyo. Ilan po dito ay kapag tourist worker ang scheme, paalisin bilang turista pero trabaho pala ang pakay. O kaya naman ay escort service. Kunyari, ihahatid sa airport at doon na lang ibibigay ang passport at iba pang papeles. Kasama na din po dito ang billed ad sa newspaper. Usually P.O. Box ang given address. O kaya ipapadala lang application through mail, lakip ang pera. Yun din po mga tinatawag na backdoor exit. O kaya ay yung mga assumed identity o tinatawag na backlist system. Pati na po ang direct hiring. Illegal po yun. Kaya naman para po maiwasan na mabiktima ng illegal recruiter, huwag mag-apply sa mga recruitment agencies na hindi lisensyado ng POEA. At kahit na po licensed agency, kung wala pong job order, huwag po makikipag-ugnayan dito. Huwag din po makipag-areglo sa mga hindi authorized representatives ng licensed agencies. Meron na pong listahan ng POEA niyan at maaari po ninyong tingnan sa website nila. Huwag din po makikipagtransaksyon sa labas ng registered address ng ahensya. Kung nasa probinsya, i-check kung may Provincial Recruitment Authority ang ahensya o magtanong sa Local Labor Peso o Public Employment Service Office. Huwag din pong magbabayad ng labis para sa placement fee. Dapat katumbas ito ng 1 buwang sahod lamang. Huwag din magbayad ng placement fee kung wala pang valid employment contract at official receipt. Huwag magpadala sa mga ad o brochure na naghihikayat magpadala ng sulat sa P.O. Box na may kasamang bayad para sa application form at pagpoproseso ng papeles. Huwag din pong makikipagtransaksyon sa training center or travel agencies at foundations na nangangako ng mga trabaho abroad.
Huwag tumanggap ng tourist o visitor's visa kung trabaho talaga ang pakay. At higit po sa lahat, huwag makikipag-areglo sa fixers. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli niyo ako maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Bobby Cruz at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!